Hello guys, kumusta? At nandito ako para mag-react lang naman sa very recent na nirelease na palabas na series ng Netflix. Yun ang Yu Yu Hakusho o mas kilala sa pamagat na Ghost Fighter sa Pilipinas at sa ibang bansa. At ganoon na din sa mga character na si Yusuke, mas kilala natin si Eugene, si Kuwabara as Alfred, si Kurama as Dennis, at si Heiye as Vincent, no? Yung ibang character hindi ko na matandaan yung Japanese name nila, no? Ganun, so, mas tatawagin na lang natin sila sa mga mas kilala nating pangalan sa Pilipinas. Yun nga, nung in-announce yung series na to na gagawin nila sa Netflix is very skeptical ako. At hindi ako ganun ka-excited kasi alam naman natin na marami ng live action adaptation na medyo pumalpak at hindi ganun ka faithful sa source material. So, ayun, and recently this year din lumabas yung One Piece na live action adaptation. Ganon din ako noon, very skeptical ako. Pero nung nakita ko yung trailer is mukhang okay siya. Then binigyan ko ng chance, napanood ko yung One Piece is sobrang nagustuhan ko. And ganon din, this year lumabas yung teaser trailer ng Ghost Fighter o ng Yu Yu Hakusho around late October or November. So, very skeptical pa rin ako. So, in-announce yung mga gaganap na character, may mga character poster sila is parang sabi ko parang ang layo, no. Aminin ko na isa ako sa mga toxic fan na ng Yu Yu Hakusho or ng mga palabas na to. Pero hindi ako nagko-comment sa kahit anong platform. So nag-aabang na ako, tahimik lang nag-aabang. Then lumabas nga yung trailer, okay. And then ito na nga, dahil nga hindi ako nag-aabang, ako excited, pero hopeful ako na maging maganda sana yung kalalabasan ng series. Ayun, ito na lumabas na yung Yu Yu Hakusho series, 5 episode with 5 episode lang. And then sabi ko, okay, nakita ko si Taguro sa trailer. So gaano ka condense yung gagawin nila na storytelling. Kasi before kay sa Dark tournament is marami pa silang nakalaban. So iniisip ko agad yun, o kung may Dark tournament ba. So spoiler, walang Dark tournament na nangyari, pero may mga labanan hanggang kay Taguro. Which is bago ko panoorin to is ready na ako para ma-disappoint. Pero hindi nangyari yun, no? Pinanood ko siya yung unang episode. Sabi ko is, wow, okay, marami silang binago. Marami silang kinat. Hindi ko na matandaan kasi hindi ko na ni-rewatch yung anime. Although meron naman akong copy, pero hindi ko na ni-rewatch bago ko i-watch yung Yu Yu Hakusho series ng Netflix. Sobrang na-surprise ako. Yung fight choreography, VFX, maraming magaganda, sobrang gaganda. Although hindi katulad nung in-expect natin na mangyari sa anime, then i-adapt nila sa live action, maraming mas magaganda yung ginawa nila dito. VFX, may mga times na sobrang cheesy nung mga VFX, pero the rest is okay. Fight choreography is okay. And kung nung una, very doubtful ako sa mga character, sa mga actors na gaganap bilang mga main characters or yung iba pa, is very na-convince ako na sila yun. Na siya si Eugene, na siya si Dennis, si Kuwabara, one of the best. And si Vincent, yung main antagonist nila na si Taguro and yung brother niya, si younger Taguro, si Jeremiah, nakalimutan ko sa Japanese and then yung mga side character sila Jenny, mas crush ko si Jenny. And si Charlene, si Master Jericho. So, ayun, very convinced ako na sila yon and ready na ako sa mga susunod pa nilang gagawin. So yun nga, very convinced yung story, which is acceptable para sa akin. Although nakakabitin, pero sa akin okay na, sulit na to. Very rewatchable siya. Excited na ako i-rewatch yung 5 episode. Sana kung gagawin nila yung season 2 is next year na or early 2025. And sana ma-renew. Kasi alam mo naman yung
yung Netflix lagi, marami silang kinakancel na season 2 or season 3 ng mga palabas nila. Sana masundan pa to, katulad ng One Piece. And mas excited na rin ako sa next year na live action adaptation nila ng Avatar Last and Airbender. Ngayon, nakita ko na nag-success yung One Piece and yung Yu Yu Hakusho. And wala akong, ilan lang yung nakita kong review na mga comments na negative about sa series na to. The rest is okay. Okay yung mga kinat nila, okay yung mga filler, kasi maraming filler sa anime. So, okay lang yun. And ito, fast pacing. Maraming nangyayari sunod-sunod. And isa lang pala ang criticism ko dito sa series na to is dahil nga maikli, walang time yung mga character na magkaroon ng paano ba to, ng development or yung para ma-develop yung relationship nila, yung character dynamic. Which is okay naman yung kinalabasan, pero kung mas sana, lalo yung kay Eugene and then yung sa mother niya, pinakita pa sana yung mga yung mas mahabang relationship para maka-relate tayo masyado sa nangyayari. Ganun din sa mga relationship between the characters like Eugene and Dennis, Eugene and Vincent, ganun din kay Kuwabara. Although mas mahabang moment kay Kuwabara and Yusuke, this is yun lang. And lalo na kay Jeremiah, kay sino ba yung, ewan ko guys, alam niyo naman yung Japanese name nila, yung relationship between Eugene and Master Jeremiah. Sana mas, kasi ano lang yata siya, nagtagal lang siya ng 1 episode. Inintroduce siya sa 3rd episode and then doon din natapos. I'm not sure right now pero yun yung pagkakatanda ko. And sana mas mahaba pa and mas nakarelate tayo sa naging relationship nila. Tulad sa anime, mahaba yung training, mahaba yung ano. Although hindi naman na kailangan yun kasi naiintindihan na naman natin at napanood na natin yung anime. Pero kung pinakita lang dito, dahil ibang adaptation naman na to. So yun lang. And the rest is super okay. Kung i-rate ko to, nasa 9.5 out of 10. Yun lang. So kayo, anong tingin nyo? And ako, sobrang nag-enjoy ako. Nakakabitin, pero nakaka-enjoy. And surprisingly, this is very good watch, very good series, and very fun, and nakaka-excite na kung gagawin nila yung season 2. I'm sure ang main antagonist doon is yung si Sensui arc doon, and then to follow naman yung Three Kings if I'm not mistaken. So yun lang. Kayo, anong palagay nyo? Panood nyo na ba? Panoorin nyo na, hindi kayo magsisisi. Mga skeptical din na katulad ko, mga doubtful din, huwag na kayo magduda, give it a try and enjoy. Thank you.